Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Bilateral humanitarian training ng Pilipinas at Japan Air Forces, umarangkada sa Cebu. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Dumating na sa Mactan Air Base sa Cebu, ang C-130 ng Japan Air Self-Defense Force para sa Doshin Bayanihan 2025. Ito ay ang taunang bilateral humanitarian assistance training ng Philippine Air Force at counterpart sa Japan na nagkataong kasabay ng relief operations sa nilindol na Cebu. Unang aktibidad din ng Doshin Bayanihan 2025 sa bisa ng Reciprocal Access Agreement o RAA na magkaalyadong puwersa na epektibo na nitong Setyembre o Permero. Ayon sa Department of National Defense, makatutulong ito para matugunan ang mga agarang pangangailangan ng mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol. Tututok ang exercise sa airlift, mobility, medical operations at night vision training. Tatagal ang Doshin Bayanihan hanggang sa October 11 habang tuloy naman sa paggamit ng iba pang assets ang Armed Forces of the Philippines sa paghatid ng tulong sa probinsya. Samantala, AFP rin ang tinapik ng Office of Civil Defense para maging security augmentation sa mga itinatayong 10 cities sa Bogo, Medellin at San Remeo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ethics complaint laban kay Representative Barzaga, tatalakayin sa Lunes. Sisimulan na ng House Committee on Ethics and Privileges sa darating na Lunes, October 13, ang pagdinig sa ethics complaint laban kay Cavite Representative Elpidio Kiko Barzaga, na inihain ng mga miyembro ng National Unity Party. Ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Roberto Puno, na siya ring chairperson ng NUP, itutuloy nila ang reklamo laban kay Barzaga, kahit pa iginiit ng kongresista na saklaw ng kanyang karapatan sa malayang pagpapahayag ang kanyang mga pahayag. Paliwanag pa ni Puno, hindi kriminal na hukuman ang Ethics Committee kundi isang mekanismo upang mapanatili ang kaayusan at disiplina sa loob ng Kamara. Binigyang diin niya na mas mataas ang pamantayan ng asal na inaasahan sa mga mambabatas kumpara sa karaniwang mamamayan. Kaya aniya, itinulak nila ang complaint upang may tama ang gawi at mapanatili ang respeto sa House of Representatives. Sa iba pang balita, kaligtasan ng mamamayan sa lindol, ang prioridad ng Pangulo. Tiniyak ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na pangunahing iniintindi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa mga lugar na naapektuhan ng naganap na lindol. Ayon kay Gomez, nais ng Pangulo na masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Bilang tugon sa direktiba ng Pangulo, inatasan ang lahat ng mga kinauukulang frontline agencies na magtrabaho ng walang patid, upang magsagawa ng mga rescue at relief operations. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, upang matiyak na maayos na naihahatid ang serbisyo at tulong sa mga nangangailangan, habang sinusuri rin ang lawak ng pinsalang dulot ng lindol. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.